Dear Jamay, magandang araw sa inyong lahat mga kakonfesyon. Ako po si Rafael, 26 anyos, isang architect dito sa Tarlac. Sabi nila, kaming mga arkitekto, eksperto kami sa paggawa ng plano, blueprint, sukat, at pundasyon. Lahat iyan ay dapat planchado bago pa man magsimulang maghukay sa lupa. Ganoon din ang tingin ko sa buhay ko noon. Maayos ang karir ko. At higit sa lahat, maayos ang buhay pag-ibig ko. Bata pa lang ako, tinuruan na akong maging sistematiko. Lahat may proseso, lahat may dahilan. Kaya nang makapasok ako sa isang kilalang construction firm, pakiramdam ko ay nasa tamang direksyon ako. Unti-unti kong nabubuo ang pangalan ko sa industriya. Nakakakuha ko ng malalaking proyekto at nakikita ko ng sarili kong nagtatayo. Hindi lang ng mga gusali, kundi ng isang matatag na kinabukasan. At sa gitna ng lahat ng iyon, nandoon si Jane. Si Jane, siya ang babaeng pinangarap kong makasama habang buhay. Ilang taon kaming nagsama, at sa mga taong iyon, wala akong ibang nakita kundi siya. Siya ang pundasyon ko, ang blueprint ng hinahanap ko. Hindi lang siya basta kasintahan, siyang pahinga ko sa magulong mundo ng trabaho. Kapag pagod ako sa site, siyang una kong tinatawagan. Kapag may problema ako sa design o sa client, siyang nakikinig kahit hindi niya lubos maintindihan ang technicalities. Dumating na nga kami sa punto na nagpaplano na kami ng aming kasal. Ang bawat detalye, mula sa bulaklak hanggang sa disenyo ng simbahan, ay nakapinta na sa isip ko. Nag-iipon na kami. Nag-iikot sa mga venues. Tumitingin ng mga supplier. May mga gabing magkasama kaming nakaupo. Nag-uusap tungkol sa magiging bahay namin. Ilang kwarto? Anong klaseng kisame? Saan ilalagay ang bintana para tama ang pasok ng liwanag? Para kaming gumagawa ng proyekto. Pero ang proyekto namin ay buhay namin mismo. Pero Miss Kami, gaano man katibay ang plano, kung ang mismong nagdisenyo ang wawasak nito, wala ring saysay. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Ma'am Loisa. 54 years old siya. Isang respetadong engineer at isa sa mga partner ng construction firm na pinagtatrabahuhan ko. Kilala siya sa industriya. Isa siya sa mga taong kahit tahimik lang, ay ramdam mo ang presensya. Noong una, professional lang lahat. Paggalang nararamdaman ko sa kanya dahil sa galing niya sa industriya. Kapag nagsasalita siya sa meeting, lahat nakikinig. Kapag may binigay siyang instruction, walang kumu-question. Para sa akin, isa siyang mentor, isang taong gusto kong matutunan. Pero dahil sa isang malaking project, naging madalas ang pagsasama naming dalawa. Isang high-end residential development iyon, nangangailangan ng masusing coordination sa pagitan ng architecture at engineering. Halos araw-araw kaming magkasama. Site visit sa ilalim ng tirik na araw, meetings na inaabot ng gabi, revisions na paulit-ulit naming binabalikan para masiguradong perpekto ang bawat detalye. Miss Kami, hindi ko maipaliwanag kung paano nagsimula. Hindi naman ito yung biglaan eh. Walang isang eksenang masasabi kung doon nagbago ang lahat. Dahan-dahan lang. Sa mga pag-uusap namin, napapansin ko na iba siya kapag kami na lang natitira. Nawawala yung matigas niyang aura. Nagiging mas personal ang kwentuhan. Nagkukwento siya tungkol sa mga naging proyekto niya noon, sa mga pagkakamali niya, sa mga pagkakataong kinailangan niyang maging matapang, kahit mag-isa. Minsan, napupuntang usapan sa personal niyang buhay. Mga bagay na hindi niya sinasabi sa iba. At doon ko nakitang lambot niya. Si Ma'am Loisa ay isang babaeng punong-puno ng otoridad pero may tinatagong lambot na ako lang yatang nakakakita. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na siya nakikita bilang boss ko. Nakikita ko siya bilang isang babae.
Isang taong may pinagdadaanan, may mga pangarap na maaaring hindi natupad, at may mga emosyon na matagal niyang kinimkim. Sa mga site visits namin, sa mga gabing inaabot kami sa opisina para sa mga revisions, unti-unting nawawalang distansya sa pagitan namin. Minsan, simpleng hawak sa balikat habang nagpapaliwanag siya. Minsan, mas matagal na tingin kaysa sa dapat. Hanggang sa dumating sa punto na hinahanap-hanap ko ng presensya niya. Nakakalimutan ko na ang fiancé ko. Nakakalimutan ko ng mag-update kay Jane. Dati, bawat galaw ko, alam niya. Pero dahil kay Loisa, naging madalang ang mga text ko. Kapag tumatawag si Jane, pakiramdam ko ay istorbo siya sa importante naming ginagawa ni Loisa. Unti-unti, nagbago ang priorities ko. Ang dating sabik akong makauwi para kausapin si Jane, napalitan ng dahilan para magstay pa sa opisina. Ang mga weekend na dati ay para sa amin, nagiging kailangan kong tapusin ang trabaho. At kahit may oras ako, pinipili kong hindi mag-reply agad. Parang may tinatakasan akong responsibilidad na alam kong dapat kong harapin. Alam kong mali, alam kong masama, pero pumatol ako sa boss ko. Pumatol ako sa babaeng doble ang edad sa akin. Alam ni Loisa na ikakasal na ako. Kitang-kita niyang singsing sa daliri ko. Pero hindi iyon naging hadlang at hindi rin ako huminto. Para kaming dalawang taong nagpakalunod sa isang dagat na punong-puno ng lason. Pero mas pinili naming huwag ng umahon. Sa bawat pagkakataon na dapat sana'y umatras ako, mas lalo lang akong lumalapit. Ang mga meeting namin, hindi na tungkol sa semento at bakal. Naging madalas na ako sa malaki niyang bahay. Isang tahimik at eleganteng lugar na malayo sa ingay ng syudad. Doon, parang ibang mundo. Walang judgment, walang tanong, walang ibang tao kundi kaming dalawa. Doon, mas naging malalim ang ugnayan namin. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Nagiging sandalan namin ang isa't isa. Kahit alam naming mali ang pundasyon ng lahat ng iyon. Pero hindi pala kami ganoon kagaling magtago. Sa opisina, naririnig ko ang mga bulong-bulungan. Ang mga sulyap na may kasamang panghuhusga. May mga kasamahan akong biglang tumatahimik kapag dumadaan ako. May mga tingin na parang alam na nilang lahat kahit wala silang direktang ebidensya. Ramdam kong pagbabago ng paligid ko. Pero sa halip na matauhan, mas lalo lang akong nagmatigas. Mas lalo kong pinagtanggol ang ginagawa namin. Kahit sa sarili ko, gumagawa ko ng mga dahilan. Pero sa kaibituran ko, alam kong may sinasaktan na ako. At unti-unti, pati sarili ko, nadadamay na. Pero para kaming bingi, mas pinili naming pakinggan ang sarili naming pagnanasa kaysa sa boses ng konsensya. Binalaan ako ng matalik kong kaibigan. Rob, gising. Masisira ang buhay mo. Isipin mo si Jane. Sabi niya. Pero ang isip ko, laging nandoon kay Loisa. Ibang hatid niyang pakiramdam. Isang uri ng excitement na akala ko'y pag-ibig na. Hindi lang iyon simpleng paalala. Paulit-ulit niya akong kinausap. Sa inuman, sa kotse habang pauwi kami galing site. Kahit sa mga simpleng lunch break, nakikita niyang unti-unting pagbabago sa akin. Mula sa pagiging present ko sa relationship namin ni Jane, naging mailap ako. Mula sa pagiging grounded, naging lutang ako. Rap, hindi ka na ikaw. Sabi pa niya minsan, diretso sa mata ko. Pero sa halip na matauhan, nainis pa ako. Pinagtanggol ko ang sarili ko. Sinabi ko sa kanya na kontrolado ko ang lahat, na walang mawawala, na kaya kong pagsabayin. Sa totoo lang, hindi ko lang matanggap na tama siya. Dahil kung tatanggapin ko iyon, kailangan kong harapin na mali ang ginagawa ko. At wala akong lakas ng loob para gawin iyon doon. Mas pinili kong lunurin ang sarili ko sa pakiramdam na binibigay ni Loisa.
Yung adrenaline, yung lihim, yung pakiramdam na parang may ibang mundo kaming dalawa na walang pwedeng manghimasok. Hanggang sa isang araw, ang lahat ng itinatago ko ay biglang gumuho. Isang hapon iyon na akala ko'y tulad lang ng ibang araw. Dumiretso ako sa bahay ni Loisa pagkatapos ng trabaho. Tahimik ang paligid, tulad ng nakasanayan. Ang gate, mabigat at marahang bumukas. Ang driveway, malinis at walang ibang sasakyan. Lahat parang normal. Pero hindi ko alam na iyon na palang simula ng katapusan. Hindi ko alam na si Jane pala ay matagal nang nagdududa. Napansin niyang pagbabago. Ang pagiging malamig ko. Ang mga gabing hindi ko siya kinakausap. Ang mga dahilan kong paulit-ulit. At sa halip na komprontahin agad ako, pinili niyang alamin ang totoo. Sinundan niya ako. Tahimik, walang eksena, walang ingay. At doon, sa harap ng malaking bahay ni Loisa, nahuli niya kami. Hindi ko makakalimutan ang eksenang iyon. Nakabukas ang pinto at nandoon siya. Nakatayo, hawak ang bag niya, nanginginig ng kamay. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Pero ang mga mata niya, doon ako tinamaan. Ang sakit sa mga mata ni Jean ang hindi ko makakalimutan. Walang sigaw, walang sampal, noon lang. Pero ang bawat patak ng luha niya ay parang asidong tumutunaw sa puso ko. Parang sa bawat luhang bumabagsak, may bahagi ng pagkatao ko ang unti-unting nawawala. Nang sandaling iyon, gusto kong magpaliwanag, gusto kong magsalita, pero wala akong masabi. Dahil wala namang sapat na salita para ipagtanggol ang ginawa ko. Nang malaman ni Loisa na nandoon si Jane, ang unang lumabas sa bibig niya ay, "Huwag mo nang ituloy ang kasal." Miss Kami, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi dahil sa lakas ng boses niya, kundi dahil sa bigat ng ibig sabihin nito. Si isang iglap, nakita ko ang sarili ko mula sa labas. Isang lalaking handang itapon ng lahat para sa isang relasyon na nagsimula sa mali. Noong sandaling sinabi iyon ni Loisa, biglang nagbago ang takbo ng isip ko. Parang may kung anong pumutok sa loob ko. Biglang nag-clear ang lahat. Parang nawala yung haze na matagal nang bumabalot sa utak ko. Parang biglang nawala ang lahat ng nararamdaman ko sa kanya. Yung pag-ibig na akala ko'y totoo, biglang naging pagsisisi. Yung excitement, naging hiya. Yung kilig, naging bigat sa dibdib. Sa isang iglap, natauhan ako. Ang hinabol ko'y hindi si Loisa, kundi si Jane. Tumakbo ko. Hindi ko na inisip ang itsura ko, ang sasabihin ng iba, o ang dignidad ko. At hinabol ko si Jane. Inabutan ko siya bago siya makasakay ng sasakyan. Humarap ako sa kanya. Hingal, nanginginig, at wala nang natitirang pride. Nagmamakaawa ako sa kanya. Lumuhod ako sa harap ni Jane habang umiiyak. "Jane, patawarin mo ko. Nagkamali ako. Isang pagkakamali lang to." Sabi ko. Pero kahit habang sinasabi ko yon, may bahagi ng sarili kong alam na hindi iyon sapat. Tahimik lang siya habang nakatingin sa akin. Hindi galit, hindi hysterical. Mas masakit dahil parang wala na siyang emosyon na maibibigay pa sa akin. "Rafael, hindi ito pagkakamali. Choice mo to." Sagot niya sa akin. Diretso, walang paligoy-ligoy. At doon ako tuluyang nabasag. Iniwan niya ako. Ang kasal na pinagplanuhan namin ng ilang taon. Nauwi sa wala. Ang blueprint ng buhay ko. Pinunit-punit niya sa harap ko. Hindi literal, pero ganoon ang pakiramdam. Lahat ng plano namin, ang bahay, ang pamilya, ang hinaharap, parang mga papel na nilipad ng hangin at hindi ko na kayang pulutin pa. Simula noon, naging malungkot ang bawat araw ko.
Ang mga umaga na dati ay may good morning message mula sa kanya, napalitan ng katahimikan. Ang mga gabi na dati ay puno ng kwentuhan, napalitan ng kisame na lang ang tinitignan ko. Kahit sa trabaho, kahit busy ko, may mga sandali na bigla na lang akong natitigil dahil may naaalala akong detalye tungkol sa kanya. Mahal ko si Jane. Iyan ang malinaw sa akin ngayon. Pero huli ko na itong naintindihan. Bakit ko nagawa yun? Bakit ako bumigay sa isang panandaliang tukso para sa isang matandang gayong nasa akin ng lahat? Paulit-ulit kong tinanong ang sarili ko. Walang matinong sagot, kundi kahinaan, yabang, at kapabayaan. Patuloy ko siyang pinupuntahan. Sabi ko kahit kaibigan na lang, tanggap ko. Pero ayaw na niya. Sa bawat pagtanggi niya, mas lalo kong nararamdaman ang distansya na ako mismong gumawa. Hindi na siya yung babaeng dating kakapit sa akin. Hindi na siya yung handang intindihin ako. Ang pinakamasakit na sinabi niya sa akin ay ito. Rap, tinanong ko ang sarili ko kung anong kulang sa akin. Saan ba ako nagkulang para magawa mo sa akin ang bagay na yun? Parang sinaksak ako noon dahil alam kong wala siyang pagkukulang. Ako ang nagkulang. Ako ang sumira. At ang mas masakit, pinagduda ko siya sa sarili niya kahit wala naman siyang kasalanan. Doon ko naramdaman na hinding-hindi ko na siya mababalikan. Winasa ko ang self-esteem ng babaeng pinakamamahal ko. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na lang, mayroon na siyang iba. Hindi ko man siya nakita, hindi ko man nakilala, pero sapat ng balitang iyon para tuluyan akong mawalan ng pag-asa. Doon gumuho ang mundo ko, para bang wala na akong takbuhan. Ang tanging taong nakakaalam ng bawat sulok ng pagkatao ko ay wala na. Sa loob ng maraming taon, ibinuhos ko ang oras ko sa trabaho. Mas lalo akong naging seryoso. Mas naging tahimik. Nakagawa ko ng mas maraming proyekto. Mas malalaking gusali. Mas magagandang disenyo. Pero bawat isa, parang walang kaluluwa. Hindi na ako naghanap ng iba. Sabi ko sa sarili ko, baka ito nang parusa ko. Ang mabuhay ng mag-isa sa gitna ng mga gusaling idinisenyo ko. Pero wala namang laman. Ngunit sabi nga nila, ang tadhana'y mapaglaro. Lumipas ang mga taon na akala ko'y tuluyan ng magtatakip sa lahat ng nangyari. Natutunan kong mabuhay ng mag-isa. Gigising, papasok sa trabaho, uuwi, at uulit na naman kinabukasan. Naging routine ang lahat. Walang ingay, walang gulo, pero wala ring tunay na saya. Para akong gusaling matibay sa labas, pero walang laman sa loob. At nitong nakaraan lang, muli kaming pinagtagpo ni Loisa. Hindi iyon dramatic na pagkikita. Walang background music, walang slow motion. Isang normal na araw lang sa opisina. Isang bagong proyekto. Isang bagong team meeting. Pagpasok ko sa conference room, nandoon siya. Nakaupo, kalmado, parang walang nagbago. Pero sa loob ko, parang bumalik lahat. Mga alaala, pagkakamali, at yung bigat na matagal ko ng pilit kinakalimutan. Noong una, iniiwasan ko siya. Hindi ako tumitingin sa direksyon niya kapag nagsasalita siya. Kung may paraan lang na hindi kami mag-interact, ginawa ko na. Ayaw ko nang maalala ang madilim na bahagi ng buhay ko. Ayaw kong balikan yung bersyon ng sarili ko na kaya palang manakit ng ganoon kalala. Pero ang tadhana, mukhang may ibang plano. Dahil sa proyekto, wala kaming choice kundi mag-usap. Sa simula, puro trabaho lang. Pero habang tumatagal, unti-unting bumabalik yung dati naming dynamic. Pareho kaming malaya na ngayon. Wala na siyang asawa. At ako naman ay single. Sa mga sumunod na linggo, napapansin ko na hindi na siya tulad ng dati. Nandoon pa rin ang awtoridad niya.
Pero mas tahimik na siya. Mas reserve. May mga pagkakataon na nahuhuli ko siyang nakatingin lang sa mga plano. Parang may iniisip na mas malalim pa kaysa sa trabaho. Hanggang sa isang gabi, inabot na naman kami sa opisina. Parehong pagod, parehong tahimik. At doon, nagsimula ulit ang usapan. Hindi na tungkol sa proyekto, kundi tungkol sa nakaraan. Humingi siya ng tawad. Hindi dramatic, hindi mahaba, pero ramdam. At doon ko na-realize na hindi lang pala akong nagdadala ng bigat. Muling lumapit ang aming mga mundo. Mula sa simpleng pag-uusap tungkol sa mga bagong projects, hanggang sa mauwi muli sa pagkakabalikan. Sa una, pilit kong nilalabanan. Sinasabi ko sa sarili ko na hindi na ako dapat bumalik sa parehong sitwasyon. Pero may kakaibang comfort sa presensya niya. Isang pamilyar na pakiramdam na mahirap tanggihan. Unti-unti, bumalik yung closeness. Mga simpleng kape pagkatapos ng meeting. Mga mensaheng hindi na purely work-related. Hanggang sa dumating na naman sa puntong, kami na lang ulit ang nagkakaintindihan sa gitna ng lahat. Miss Kami, hindi ko alam kung pinaglalaroan ba ako ng tadhana o baka naman ito talaga ang dapat na hantungan ko. Mahal ko ba siya? O baka naman nandoon lang ako dahil siya lang nandiyan nang wala ang lahat. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung ito ba'y pangalawang pagkakataon o isa na namang pagkakamali na nakabalot lang sa mas tahimik na anyo. Dahil kung totoo man ang nararamdaman ko ngayon, bakit may bahagi pa rin ng puso ko na nakatingin sa nakaraan? Bakit may puwang pa rin si Jane sa bawat desisyon ko? Hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na sana, balang araw, mapatawad ako ni Jane. Pero habang hinihintay ang imposible, narito ako sa piling ng babaeng naging dahilan ng aking pagkawasak. At ngayon, ay tila nagiging bahagi ng aking muling pagbangon. Rafael, ang iyong kwento ay isang paalala na ang bawat desisyon natin ay may katumbas na presyo. Minsan, ang pansamantala ay may kapangyarihang sirain ng pangmatagalan. Sa huli, tayo ang arkitekto ng sarili nating kaligayahan, pero tayo rin ang forma ng sarili nating pagkawasak. Ang tunay na katapatan ay hindi sinusubok kapag maayos ang lahat. Sinusubok ito kapag may kumatok na tukso. Ang pag-ibig ay hindi lang damdamin. Ito ay isang commitment. Huwag mong ipagpalit ang taong naging pundasyon mo para sa isang taong naging panandali ang silungan mo lang. Dahil ang sugat na dulot ng pagtataksil, kahit maghilom, ay nagiiwan ng pilat na kailanman ay hindi na mabubura ng kahit anong sorry. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Rafael? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.